Ngayon, sige, ito na. Pag-usapan na natin tong hanas ni ni Kay Brosas. Ganito kasi 'yon. Good day and welcome to Donmar TV News Channel. Mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Hurado ba yan sa Showtime? Kaya naman pala galit na galit. Ito kasi si Kay Brosas, ito yung parinig niya ng isang araw. Although, itong Mocha Uson vlog na ito, hindi po si Mocha ito ha, linawin ko, hindi po si Mocha yan, okay? Sabi niya, te, alam namin na hindi ikaw to. Okay, buti naman alam mo. Asan ka ba? Pakigalaw yung baso. Kasi nagpaparinig siya keso nawawala daw si Mocha. Hindi daw niya alam. Okay? Bakit ganon? Hindi daw niya makita. Kaya nga sinasabi ko dito, okay, linaw-linaw, wag tularan nakakadilaw. Ano ibig sabihin nun? Kasi pag tayo humirit sa social media, lagi nating tatandaan ito ha. Mag-research muna tayo bago tayo bumanat ng kapwa natin. Kasi nagmumukha tayong obob. Pag nagmumukha tayong obob kasi daldal tayo ng daldal, putak tayo ng putak, hindi natin alam yung sinasabi natin. Eto daw parang ang dating walang ginagawa si Mocha Uson. Okay. So sinagot ko siya ng sabi ko, te, kasi mag-research ka naman. Nangihingi kayo ng mga resibo na kung ano daw ginagawa ni Mocha. Ang hirap naman, madam. Magkokomento ka ng mga ganyan-ganyan ni hindi nyo pa pala nire-research. Anong pinagkaiba nyo doon sa mga komunista? Anong pinagkaiba nyo doon sa mga kaliwang grupo? Yung galit na galit sa anti-terrorist, hindi naman nagbabasa. Ganun din yung iba. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, nakakadilaw. Ano nakakadilaw? Nakakadilaw ng paningin. Pag naging dilaw na lahat. Diba? Ito, totoo to. Pag naging dilaw lahat yan, hindi mo na makikita. Kasi puro dilaw na nakikita mo. Siguro dahil ikaw ay nabubuhay sa bubbles na ginawa nyo sa Twitter, hindi nyo na nakikita yung ginagawa ng iba. So, tira na lang kayo ng tira kahit medyo nakaka-obob na siya. Diba? Feeling ninyo, katulad yan, feeling ninyo, magkakaroon kayo ng franchise ang ABS-CBN, yung pala, na-realize tong 70 na congressman na, yung iba pa nga kaalyado nyo, na-realize sila, ay, grabe naman pala itong ABS-CBN. Pero kayo, confident kayo na confident, kaya na-shock kayo, ganon, 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 na-shock kayo nung biglang 70 ang nagsabing, wala kayong karapatan magkaroon ng franchise. So, nagjijiyak-jiyak kayo ngayon. Sasabihin ninyo, ay, ganito, siguradong Malacanang ang nagstulak ng ganyan. Kasi nga po, ang problema sa inyo mga oposisyon, yung ibang mga komunista, yung mga ibang aktivista, at saka ibang pang mga terorista, nagsama-sama na kasi sila dyan eh. Ang iniisip nila, eto kasi kami nagkakaintindihan kami. Oo, kayo lang. Kayo lang yun eh. Mga siguro ilang percent? 3%? Ganon. Iniisip ninyo, sobrang dami ninyo. Iniisip ninyo. So, barang kayo ng banat, kahit wala na sa lugar. Hindi nyo na tinitingnan. Sabi ko nga, buti pa yung ibang mga kababayan natin, di ba? Nagre-research. Andali, nabati ko na ba ito si Hani Moco? Oo, Hani Moco. Ani kita, asan ka na, Hani? Nawala ka na. Ayan, Hani Moco. Shoutout po sa Sambales Ebana family, Hani Moco. Maganda rin si Hani Moco, 1,220. Ba't bang gaganda ninyo? Ba't hindi kayo dumating sa buhay ko noon? Ngayon, ayoko na. Ian Ramos, good morning sir, kape-kape. Alam mo, grabe, sobrang ko ito ha. Sobra akong natawa. Gusto kong ihagis. Ian Ramos, salamat sa $10. Gusto kong ihagis yung bote ko na hawak na kanina ng kape, boteng kape. Hindi pala bote ang tawag dito. Kung ano man ang tawag dito. Nung nabasa ko yung post ni Alexander Rossi, sabi niya, ano ba yan? Tayo nag-aaway. Parang gano'n lang naman. Hindi naman yung eksakto. Hating-hati na tayong lahat dahil sa mga interes ng pang-personal, pang-mahal sa buhay, pang-tama at mali. At this point, pag lumabang ka, mayabang ka. Pag nanahimik ka, wala kang pake. Pag pray ka na lang, inasa mo kay Lord yun, di ba?
Yan ang problema talaga ngayon ha? Paano sinabi ko ng paulit-ulit to Paano kayo magkakasundo-sundo kung kayo nagtitirahan? Hindi kayo magkasundo-sundo. Pinag-aaway nyo sa isa't isa, yung pag sinabi ng isa, ipag-pray na lang natin, galit kayo. Alam mo, meron ako nakausap, sabi sa akin, pre, bakit yung mga sa Twitter, naiinis na ako, ha? Sabi, naiinis, bakit? Sabi ko, kasi nagagalit sila pag sinasabi mong pag-pray na lang natin. Yung nangyari si ABS-CBN, ang gusto nila talaga, lumaba, makipagpatayan, ganun. Totoo naman di ba? Gagalit sila pag-pray. Sabi ko, natural. Tandaan mo, ang nagpapaapoy niyan, mga komunista, mga yung karamihan dyan, kung hindi man lahat karamihan dyan talaga 80s. Hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nagagalit sila pag sinasabi nyo na ipag-pray na lang natin, ipag-pray. Yung mga artista, hindi ho yan 80s, okay? Kaya nga sila sinasabi nila ipag-pray. Kaya lang, alam naman natin na ang nagpapaapoy nito yung mga makakaliwang grupo. Marami ho dyan yung mga utak niya sa blay. Kaya laging nagagalit sila pag sinasabing ipag-pray na lang natin. Ayan, so nainisoluy sa inyo si Alexander Rossi. Mas sikat ka na kasi ayoko nga, pinagtutulungan ako sa Twitter, di nyo ako tinutulungan. Joke lang, tuwan-tuwa nga ako dun Bakit? Ang sarap ng buraot ng tao dun. Pasensya na, alam mo kung bakit? Natatawa ako, yung ang lalakas ng loob ng mga taga-Twitter, post-post na ganun. Pag tinignan mo naman, fake account. Anong klaseng prince? Hindi ako naapektuhan sa ganun Mas maapektuhan pa ako dun sa dun sa mga tao na seryoso. O halimbawa, may nag-correct sa akin, bye, ganito. Wag mo naman ganito. Alam mo, follower mo ako, pero ganito. Tapos, yun, mas naapektuhan pa ako dun kasi alam mong sincere yung puso. Merong pinaglalaban, ganito. Sabi niya, against ako kay ganito, ba't mo naman gines? Sabi ko, ganun talaga buhay. Lahat ginigess natin para pakinggan natin lahat ng panig. Yun. So, ganyan yun. Okay lang sa akin yan. Pero yung magtatapang-tapangan, tapos fake account, kasi sabihin, hamunin daw ako suntukan, hindi naman daw ako papalag. Eto nga, kitang-kita nyo na yung pagmumukha ko. Ito, magsawa kayo sa mukha ko. Kayo, yung wala kayong mukha may pakita, tigilan nyo nga ako. Eto na nga, si Kay Brosas. Eto si Kay Brosas, kilala pa namin to Pero sinagot ko. Sinagot ko naman ng maayos. Actually, pinag-isipan ko talaga kasi siyempre may mga common friends kami nito. Diba kasi siyempre nandiyan sa circo yan, nasa clown siya, nagkikita-kita kami niyan dati. Tapos biglang kung ano-anong tinitira, sabi ko, ay, iba to Nung chinik ko, ay, ganun pala naman. Kaya naman niya pala tinitira si Mocha, wala sa bang pagbalingan ng bitterness niya dahil sa ABS-CBN. Siyempre nga naman, alam mo naman, ay nako, grabe. Siyempre na nga naman, kung ikaw artista, ang laki ng pakinabang mo pag ikaw pinipicture ka ng ABS-CBN. Pag ikaw ginigess ka ng ABS-CBN, bigating ka, Brad. Sigurado yan. Siguradong maraming alam, huwag na tayo maglokohan, Madam K. Okay? Madam K, alam naman natin, pag ikaw pinicture ng ABS-CBN, dadami racket mo. Natural, pagka nagsara ang ABS-CBN at konti na lang nanonood, online na lang sila, sayang naman yung guesting, di ba? Ano ba siya? Regular ba siya o nag-guest lang? Hindi ko kasi alam matagal na siyang hindi ko siya pinapanood pasensya na. Sorry, pero mas pinapanood ko yung dati niyang kasama na ewan ko ba't sila naghiwalay. Si Gladys, mas gusto ko yun mas may sense nga yung pag nag-comment Hindi yung DDS alam ko hindi DDS yun, pero pag nakikita mo yung comment, may sense Ito si Kay, nagpapakawiti lang. Siguro, dagdag lang sa kanyang career, gano'n. Senflim Tabungar, $20. Paano ba gusto ko rin magreklamo sa isang supporter ng ABS-CBN. Pinagbantaan mga anak ko. May screenshot ako, kaso dito ako Canada. Wala akong maisip na mag-asikaso sa Pinas. Salamat po. Send nyo po ma'am sa akin, email nyo, banatbyofficial@gmail.com. Send nyo po sa akin ma'am, promise ko po ipapadala ko sa NBI. Ang problema lang sa NBI, yung kahit nga yung kaso ko po hindi na ako binalikan. Okay lang naman. Pero ipapromise ko, ipapasend ko. Kung hindi man sa NBI, isisend ko po yan kay Greco Bellica. Yan si Greco Bellica, grabe yan. Sobrang matulungin yan. Ako,
Mula pa lang noong 2016, nakilala ko yan sa ano eh. Yan ang talagang 2016, di ba si Presidente? Tapos si Greco ang talagang kinampanya rin namin noon dahil gusto ko yung puso nung tao. Love ko yan si Greco. Sir Greco, ilapit natin. Marami na akong nailapit dyan. Marami nang natulungan yan. Host po siya ng Umagang Kay Ganda, sir. Kaya siya... Totoo ba yan? So host na rin pala siya ngayon? Kasi wala na. Meron pa bang nanonood ng Umagang Kay Ganda? Unang hirit, alam ko meron. Sorry totoo naman ako, nanonood ako ng Unang Hirit. Kung inaabutan ko, minsan nagiging gabi na, i-replay na lang. Kaya nga pansinin nyo, papalit ng pangalan yung Umagang Kay Ganda. May ibig sabihin nun, pagpapalit-palit ng pangalan. Ngayon na nga, di sinagot-sagot natin. Tapos ngayon, kesyo ang sabi niya, ano ba yung mga sinabi niya? Ito, kesyo daw, ito pa. Ay, ganda ng outfit ni Mocha. May pag-ano pa. I love it kasi nag-post si Mocha ng outfit niya. Kasi nga, ngayong oras na to, okay? Ngayong oras na ito, si Mocha nagtatrabaho pa para lang sa kaalaman ninyo. Ito kasi si Kay Brosas, di alam, okay? Iyak naman ako sa kanya. Ha? As in, si Mocha ngayon, nag-iikot pa. Sinisigurado niya, hindi niya na kailangan punta. Baka akala nyo, ini-istorbo niya mga OFW. Hindi. Sinisigurado niya, ayos ang pagkain, ayos ang hotel, ayos. Kasi yan sagot yan Ganito yan Ang alam ko, okay? Although I'm not part of the government, I'm not part of OWA, I'm not hired by OWA, okay? I'm just advising Mocha and helping Mocha in kung saan man meron. Okay? Ang alam ko, pag hindi kaya ng agency, sasagutin ng OWA. Okay? As much as possible, yung agency na nagdala sa kanila, hindi sila inuwi, syempre, ano na yun, oy, ikaw si Raulo kang agency ka, hindi mo nasikaso yung tao mo. So dito, hindi yun, problema ng agency nyo, palpak yung agency nyo, hindi ganon. Pag kaya ng agency sasagot. Pag hindi, sinasagot ng OWA yan. So binabantayan, everyday pinapakain ni Mocha yan. Inaasikaso niya pagkain, sasakyan, hanggang makauwi. Okay? Yung ito, isang araw, di ba, nung nag-post siya. Pansinin niyo kasi yung post doon. Kaya sabi ko dito si Kay Brosas, nagsasalita ng walang kaalam-alam. 1:00, 2:00 na siya, inabot na siya. Hinatid niya kasi sa Iloilo yung labi ng isa nating kababayan. Nung isang araw pa nga, nakita niyo sa video, di ba? Pakita ko na nga. Pakita na nga natin, ha? Pakita natin. Baka sabihin niyo, puro ako daldal lang Okay, I'll show you, Madam Kay. Ito. Ayan, okay. Ayan po ang website ang kanyang page. Ayan. Ito po, nakita nyo itong video na yan? Ito. Ayan. Grabe po, sobrang nakakaiyak po ito. Kasama po si Mocha sumalubong sa, ilan ba ito? Mga na-cremate nating kababayan sa Saudi. Ayan yan, Okay? So pinuntahan niya mismo yung mga, ayan, siya mismo naghatid, siya mismo nagbigay. Nakakaiyak yan. Sabi ko nga, paano mo, alam mo yun? Pero syempre, kaya si Mocha nagpunta dyan para kasi nakikita nila si Mocha na malapit kay Presidente. Syempre hindi naman kaya ni Presidente gawin lahat to. So siya na mismo, sinasabi niya, mahal kayo ng ating Presidente, bibigay niya lahat ng tulong. Ayan si Mocha Madaling araw yan. Inabot na yung tanghali hanggang hapon hanggang gabi na yan. Okay? Ito ngayon. Itong oras na ito, 2 hours ago, hanggang ngayon, nag-iikot pa siya. Okay? Nag-iikot siya sa mga hotel. Yan wait lang. Yan, okay? Ito siya. Yan ang suot niya. Ang taray. Sabi ng iba, kahit naka-PPE, sexy. Diba? Mamaya na yan, okay? Yan yung mga feed ng ating gobyerno. Nagagalit kasi iba dito, ba't daw ba pinapayagan ganito? Nagbabayad daw ba yung gobyerno sa... Hindi ho. Hindi kailangan magbayad. Basta i-post lang nila, yan, Okay, ayan yon. Pakita ko pa, wait lang. Sa baba pa yun Ang bagal ng internet ko. PLDT! Okinawa kayo! Ang bagal-bagal na ng internet. Ba't ganito ito? Ito naman, Ito yung sinasabi kong mula sa Saudi,
ihatid sa ilo ang mga cremated remains ng 4 nating OFW na nasawi sa Saudi. Okay? Siya mismo sumalubong habang naghihintay ng boarding, nakapagkwento din sa mga mga pumuntang Iloilo, Bacolod, yan. Okay? So yan, si Mocha mismo tinitingnan, sinisigurado na kung okay ba ang kalagayan ng ating mga kababayan na umuwi. Eto, siya mismo ang pumunta kung ano yung proseso. Kasi, di ba, yan yung nagiging problema. Yung una, yung proseso. So, siya mismo sumasalubong at sinisigurado niya na maayos ang proseso dahil pag hindi maayos ang proseso, sumbong niya kay tatay. Ganun lang naman kasimple yung trabaho niya. Ayan, oh. So, ayos yung proseso, di ba? Oh, ayan. Oh. So, baka sabihin niyo hindi nakaano dito. Siyempre, kasi sinaswab yan eh. Ganyan-ganyan. Oh, pinapakita. Oh, ayan. So sinisigurado niya, ito naman sa Marina, yung mga trabaho ay naaayos, nagagawa na maayos. Ay naku, nag-exit na naman. Re-rewind na naman ako. Ano ba yan? Di ba? Ayan lang naman ang ginagawa niya. Araw-araw, so sinisigurado lang niya na naaayos yung mga OFW. Okay? Ito pa. Wait. Ito naman, yan. Ito, kinausap niya mismo yung mga at sinishare niya kung papaano. So, ayan yung mga views niya, 2,000. Para alam na ng mga OFW pag uwi dito kung anong gagawin. Okay? Ay, tama. Sa Bacolod nga sa amin yan, bossing, kaiyak. Oo nga sabi ko nga sa inyo. Ito, tingnan nyo itong post na ito, ha. Hindi ako nagsabi nito, ha. Baka akala nyo ako. Ayan, Ayan. Salamat talaga sa OWA. Ang bilis kong nakauwi sa pamilya ko sa Cebu. Mactan Airport and official is the best, especially to OWA. Great job po. Ayan na, OFW yan. Hindi ako nagsabi niyan at hindi troll yan. Okay? Ito yan. Okay, ito to. Ito yung human remains na sinalubong nila. Mother niya. Happy birthday, mother. Mother ni Mocha. Ang tawag namin dyan, mama. Ano yan Mama Mocha yan Yan ang mama ng Mocha Girls. Pag may sakit ang Mocha Girls, kay Doktora Uson sila nagpapatingin. Ha? Ay, nawala yung tutok. Okay? So, ganun lang naman ang ginagawa niya. Ito naman isa, di ba? Napakita ko na sa inyo to. Isipin mo, sa OFW, Conrad Hotel. Ang taray! Libre pa pagkain. Ano ba ito? Ngayon lang yan. Tapos ang mga comment, papakita ko yung comment sa inyo. Baka naman kasi hindi nyo nakikita din Baka yung mga katulad ni Kay Brosas, medyo baka nanonood yung mga troll dito. Manood lang kayo na manood, ha? I-troll nyo lang ako na i-troll, ha? Wait lang. Wait lang. Wait lang. Kasi naman to si puro na lang ito. Ay, naku. Ito. Pakita ko lang. Yan. Yan. Wait lang. Ito. Ito naman, sa wait to. Ano ba ito? Salamat po sa assistant ninyo at ng OWA, Ma'am Mocha. Mabilis po ang pag-uwi namin sa aming probinsya. Bumaba ako nung 19, kauwi ka agad ako after swab test. Result came out in less than 24 hours. Good job. More power and keep safe always. Di ba naalala ninyo? Pansinin mo naman ako. Galit na galit si Marijoy. Sige, ito na nga. Kao naman, nagdi-discuss ako dito. Hello po, Madam Marijoy Tomayori. Ayun po. Ba naalala nyo noon, ang tagal-tagal ng proseso, inaabot sila ng 2 linggo? Pambihira, swab test, 2 linggo? Hanggang to the point na, si Mocha nga, ayun, nagsumbong. Sumbongera ito si Mocha Siyempre, yun naman trabaho niya sumbong kay Presidente. Di sabi ni Presidente, ano to, bakit ang tagal? Pwedeng bilisan nyo, ayusin nyo. Binilisan, 24 hours na ngayon. Diba? Ayaw nyo ba niyan? Sige nga, tanggalin nyo si Mocha sa eksena. Baka ang tagal-tagal pa rin yung mga OFW na yan. Diba? Kaya nga nagalit-galit yung isang senador dyan. Galit na galit siya. Bakit ganito? Bakit ganito? Sinisisi kami tuloy ngayon. Sino ba dapat nang sisihin? Diba yung nagpa-process ng dyan? Ng swab-swab? Galit na galit. Isa lang yan, ha? Okay, ito pa. Baka naman sabihin nyo, niluloko ko kayo Ito naman, Ito rin isa, ayan,
Thank you, Ma'am Mocha Uson, sa pagbisita sa amin dito sa Saboy Hotel. Bawal po kami lumabas ng room namin. Sayang, di ko kayo nakita. Pakisabi kay Tatay Digong, maraming salamat po kasi di niya pinababayaan ng OFW. Siyempre, yung media, hindi i-report yan. Gaganda imahe ni Presidente, di ba? Kaya kayo na lang sana mag-share. Sana i-follow niyo yung Margo Mocha Uson na page. Nandun ho lahat ng good news, okay? Sinishare din naman yan sa Mocha Uson vlog eh. Ito naman, OFW, Doha, Qatar. Sa totoo lang, ngayon lang sa administrasyon ng Pangulong Duterte, naramdaman namin mga OFW na may malasakit sila sa amin at pinaparamdam ng Pangulo dito na malaki ang natutulong sa yan. Oh. So ramdam na ramdam nila ngayon, okay? Ngayon, sabi ni ba, bakit kami? Bakit kami? Siyempre, hindi naman ho lahat kayang tulungan ni Mocha. Ano to si Mocha Superman? Superwoman? Ano to si Mocha si Darna? Hindi naman siyempre kaya lahat. Pero masasabi natin, kung meron mga 100%, 80% to 90%, natutulungan naman ng OFW. Siguro may mga sumasablay. Wala namang perpektong gobyerno. May 10% na sumasablay. Kaya lang yung 10% na yon, palalakihin ng media. OFW, nag-iwan ng ano? Ganyan. Oh, merong hindi nasundo. Ganyan. Oh, nag-commute, nag-antay. Ganyan. Pero yung mga magagandang ito, saan kayo? Sige nga, tanungin ko kayo. Saan kayo nakakita ng ganitong balita sa media? Tapos sabihin nyo sa akin na hindi bias ang media. Ang sagot nila, hindi naman kasi namin trabaho ang i-promote ng kahit sino mang kanino mang opisyal. Hindi yun ang sinasabi namin. Ang sinasabi namin, ipakita nyo yung dalawang mukha ng gobyerno. Oo, may pangit. Sabihin na natin, may pangit. Nandyan si Duque, ganon. Biro lang. Di ba meron talagang hindi medyo sablay dyan? Pero meron namang ding talagang maganda na hindi nyo na pinakikita. Pinapanatan lahat, walang inuurungang kahit. Diba yun naman talaga ang problema eh. Marami ho talaga sa ating media na walang pakialam. Ang gusto lang yung pangit. Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto nyong malaman, pumunta kayo sa Mocha sa page niya. Asan na ba uli yung page niya? Pakita ko uli ha. Ito po yung kanyang page. Wait lang. Yan. Yan ang kanyang page. Margo Mocha Uson. Yan na po ang kanyang bago. Bakit ba siya nagpapapalit? Alam nyo kasi ganito yan. Wala na po kasi siyang panahon na makipagbanatan. Dahil wala na pong tulog. Kung ibabanat niya pa, tutulog na lang niya. Ay pagod na yung tao. Kaya nga sabi niya, kayo nang bahala dito sa Mocha Uson. Sabi ko kasi sa kanya, sayang naman yung Mocha Uson vlog. Sige, yung team na lang ang bahala dyan. Basta i-share nyo na lang kung ano yung ipopost dito sa aking isang account. So, sinishare na lang niya. Kahit nga sa Twitter Ayaw niya na kasi makipagbanatan. Bakit? Wala namang sense yung mga dilawan eh. Yung dilawan, dugot kulay niyan, dilaw na talaga. Yung mga pula at mga makakaliwang grupo, dugot kulay niyan, pula na talaga. Hindi magbabago yan. Kahit anong ganda ng administrasyon, kahit anong ganda at ginagawa ni Pangulong Duterte, pangit sa kanila.